ko nang gigigil. Sana nga ate, mag-bring pa sila ulit ko. Parang hindi na opo, itong mga baby, patak-pak. Opo, opo. Opo. Ayaw umano. Ayaw gumani. Hindi kasi yung sinasabing binubumbang. Ang gumamit hindi ko binubumbang. Opo, ay baka nga ako. Sabi kong gano'n na sobraan yata sa tapos eh. Okay lang po. Sabi ko hindi ko yata masyadong mapiga. Nakita ko nga yung isang gumagawa nito ang sige po. Ano ka? Opo. Good morning. Yan. Good morning mga ka-greens. Ito, mamimitas na tayo dito sa nakapasong red bell pepper natin para meron tayong maihalo doon sa papayang atsara na yun ay pinitas din namin sa Green Ladies Garden kahapon. Kasama ko ang aming president sa Green Ladies na si Ate Ellie Madera. Kaya itapitasin na natin. Sa nakikita nyo, maliit na pasulang ito nakatanim at may kasama pang luya. Gusto ko nga pati luya, siya din ang isasama natin eh. Pero ito, tamang-tama din na ayan, nahihinog na. Tamang-tama na meron siyang green at saka meron din red para maganda tignan ng ating atsara. Para ang kulang na lang ay carrots. Wala nga lang akong tanim na carrots. Kaya ito na lang, pwede na to. Kaya pitasin na natin. Kailangan makikita niyo paano. Maitira tayong isang maliit. O, ayan. 4 ang nakuha natin. Tama-tama mamayang hapon. Medyo mag-red na yung isa na yon. So, 2 green, 2 red ang kakailanganin natin sa ating atsara. Yung luya, huwag muna. Tapos, pahinugin pa natin itong iisa na natira. Tapos, lagyan natin ng abono ulit para siya ulit ay magbulaklak. Ayan. Morning! Ito, inabot na ng umaga. Kasi kahapon ko pinitas. Kahapon namin pinitas sa garden ng Green Ladies. At binalatan ko na agad kasi may mga aphids. Pagkatapos kong hugasan, binalatan na agad. Tapos nilagay sa ref. Pag ilagay natin sa ref ang nabalatan na gulay, dapat naka-plastic. Ayan. Naka-plastic. At saka nakalagay sa paper bag. Para hindi masunog sa lamig. Okay.
Tapos, huhugasan na natin ulit. Nahugasan na ito bago balatan. Tapos ngayon, bago hati-hatiin, huhugasan natin ulit. Kasi baka nagdagdag ito. Ito naman nalinis ko na. Ayan. Hugasan na natin ulit kasi nga baka nagdagdag siya. At baka mapait o ano man lasa ang lalabas pag hindi natin hugasan ulit bago natin katkalin. Kaya ito, yung ating papaya. O tingnan nyo naman, naka-green ladies uniform pa ang lola ha. Diba? Kaya ito, ayan. Hugasan natin mabuti. Hindi kailangan sabunin ha. Running water lang tayo maghuhugas. Oops. Okay na. Daming dito. Medyo matrabaho pero masarap gumawa dito. Ito na ang medyo mahirap. Kasi wala pang machine talaga na gumagawa nito. Buti pa nga yung nyug eh. Meron na, diba? Taga-kayod. Kasi nung araw talagang mano-mano pa kami. Pero ito ang medyo mahirap ngayon. Yung pagkukudkod natin isa-isa. At mano-mano talaga. Baka tayo masugatan o baka pati kamay natin ay makayod. Kaya medyo mag-inarte muna tayo ha. Maglagay muna tayo ng guantes. Itong guantes na to malinis. Binibili ko lang ito ng per box. Maraming gamit para sa akin itong disposable gloves na to. Kasi alam niyo naman, pag taong bahay, ay talagang maraming gawain. Para iwas na masugatan ng lola, kailangan nakagwantes. At saka mas malakas ang grip natin pag nakagwantes tayo ng rubber. Ayan, isahan na natin.
Matagal ito ng 6 months sa totoo lang. Ito na yung nakahid natin na papaya. Yung green, ito ngayon ay babaran natin ng salt ng kailangan 30 minutes bago natin pigaan. At ito naman, medyo hinog na kasi ito, kaya hindi na yan kailangan babaran ng salt. Kasi ihahalo na lang natin dito sa green mamaya pag napigaan natin ito kasama ang salt. At ito naman yung 2 liters ng vinegar na gagamitin natin, white vinegar. At equivalent kasi sa 4 cups bawat litro, kaya yan ang gagamitin natin. Ilagay na natin ang vinegar. Ilagay natin ang luya, bawang, at sibuyas. Siyempre, idagdag na rin natin. Hayaan natin na kumulo. Huwag natin hahaluin para hindi mahilaw yung ating vinegar. Hintayin natin na kumulo. Pigain na rin natin itong binabaran natin ng asin na green papaya. Ayan, ihalo na natin itong manibalang na hindi natin pinigaan at hindi rin natin nilagyan ng salt. Himay-himayin natin ito o paghiwalay-hiwalayin natin yung ating pinigaan. Ilagay na natin ang paminta, durog yan, at saka yung ating buo-buo. At ilagay na natin ang carrots. At saka yung red bell pepper. Hintayin natin ulit na kumulo ng 5 minutes para hindi mahilaw ang ating mga ingredients. Wala tayong raisins pero okay lang din naman kahit na walang raisins. Yan, kumukulo na siya. Hayaan natin another 5 minutes na kumulo pa ng kumulo para siguradong luto yung ating vinegar. Yan. Five cups of sugar ang nilagay natin. Pwede na natin haluin dahil luto na yung vinegar. Mix natin mabuti para lahat may ingredients. Yan. Yung mga sahog niya o yung mga spices niya, mas maganda na isasama natin sa pinakulo para mas matagal yung buhay. O, diba? Ang sarap, ang dami niyang sauce. Hindi tipid. O, hintayin natin na lumamig bago natin ilagay sa garapon. Ito na yung mga garapon na na-sterilize natin. Malamig na, kaya ilagay na natin sa sterilized na jar o garapon. Kailangan isalin na natin sa garapon para maisilid na rin natin. Kasi malamig na itong ating atsara. Pero
Pero hindi kasya itong ating panandok, kaya ang gagamitin natin ay itong mga mas maliliit. Yan.
Na-practice ko na ito sa walang laman. First time kong maglagay na ito sa may laman. Natakot ako. First time ko kasing ano nito, ang may seal na ganito. Okay. Ganun lang kadali. Amazing! Oh my God. Marunong na ang lola. Oh my God. Kaya tayo dito kasi granite kasi ito. That's my note. Oh my God. Oh my God. Ayan, tapos na tayo. Siguradong masarap na masarap itong ating mga atsara. Kaya tikman natin. Diba? Kaya, label na lang ang kulang natin. Magpapagawa pa tayo. At syempre, lalagyan natin ng mga nutrition facts. At saka, benefits muna, ilalagay na lang natin sa ating comment section kung ano pang mga suggestion ninyo. Lalong-lalo na sa aking mga ka-green ladies na makakatikim nito. Paki-comment down below na lang kung ano pang mga suggestions ninyo. Maraming salamat ulit. Happy gardening, happy planting, at saka maraming salamat. Bye-bye!